sa mga carnivorous plant, no, ang tingin ko lang, isa sa mga pinaka para sa akin ay yung less attractive at parang less carnivorous, no? Dahil kung titingnan mo siya, parang succulent na napaka ordinaryo tingnan, no? Pero hindi nyo ba alam? Ang tingin ko lang isa sa mga pinaka madaling alagaan, madaling paramihin, at pinaka-deadly sa lahat ng carnivorous plant. Diba? So, kung sasabihin nyo, sir, paano naging deadly yan? Eh, parang napaka-harmless naman yan. Diba? So, itry nyo lagyan ng lamok yung mga sundews nyo. Minsan nakakalipad pa rin, diba? Nakakatakas. Kahit sabihin nyo napaka-sticky tignan noon. So, hindi ganun ka-viscous, no? Yung mga ibang mga sundews, no? At sa mga Venus flytrap naman, hindi naman nila basta-basta halimbawa mahuhuli yung mga ganun ka-light na mga insect like yung mosquito. Maliban na lang sa mga maliliit na BFT na ayun talaga yung kanilang mga prey, no? At yung mga halimbawa pitcher plant, no? Minsan naman doon pa nga nabubuhay minsan yung mga kiti-kiti minsan nabubuhay doon sa loob ng mga pitcher. Pero etong mga pinicula, no? Once na dumikit dito yung mga lamok, no? Sigurado, no, kahit hilahin nyo pa yan ng inyong kamay, napakahirap na niyang kunin, no? Talaga naman. So, at pag kayo nagpo-propagate ng things, no, mararamdaman nyo talaga yung stickiness niya, na dahil nagpo-produce talaga to ng napaka-sticky na parang goo or dew, no? At talaga naman na pag natrap na yung mga mosquito napakahirap ng makaalis. So ngayon, no, ayan yung ating focus sa pag-aalaga ng mga carnivorous plant. Ngayon ay yung mga pinks, no? Diyan tayo nagpo-focus ngayon sa pag-aalaga. Although ngayong araw na to may mga dumating na mga bagong cultivar, no, na mga Venus flytrap. Siyempre kasama pa rin yan, hindi mawawala yung mga Venus flytrap. Pero ang aking target ngayon, no, ay makapagparami ng iba't ibang klase ng pinks, no, dito sa ating growing area. So ayan, may mga bago tayo dyan, bagong propagate na iba't ibang klase ng things. Ayan, at may mga parating pa. So bukod sa pinks, no, nakikita niya sa banda rito, kaya nasa duck paroon, may mga nilalagay tayo dyan ngayon ng mga lalagyanan, no? At pero hindi yan makapasok dito sa growing area dahil alam nyo na nakakulambo na ang growing area natin ngayon. Protection against bird, no? At dahil sobrang nipis ng kulambo na nilagay natin dito, no? At kahit mga insect ay bihira na rin makapasok dito. Maliban na lang doon sa mga lamok na naninirahan dyan sa mga pond na nilagay natin, aquarium and trays, na nagiging pagkain naman ng mga carnivorous plant natin sa loob. So iniisip ko na titignan ko lang kung kakayanin na mag-alaga ng stingless bee, no? Dahil ang stingless bee isa sa mga pinaka masustansya na honey bee, no, sa buong mundo. At hindi ko ito in-exaggerate, pwede nyo panoorin or i-research, no, sa mga books, articles, forums, kung ano-ano pa, no. At comparable daw to sa manuka honey, no, ng ibang bansa, yung ating stingless bee dito sa Pilipinas. Kaya naman naisipan ko na mag-alaga ng stingless bee. Kaya lang ang problema, paano kung pumasok dito sa growing area, siguradong tepok sila, although nakapag-produce ng maraming youngs, no, ng bees, no, pero hindi ito magiging maganda sa kanila. Kaya naisip ko, bakit hindi ko lagyan ng kulungan yung stingless bee ko. So, para naman makakolekta ng honey yan.
or ng nectar, no, sa mga plants nakakulong. So may butas sila sa other side, which is accessible yung kabilang side, no? No, pero protected against lizards, birds, and other predators ng stingless bee honey. So ito ay experimental setup pa lang. Yung aking ginawang setup ay lalong makasama sa kanila. Dahil never been tried to. Wala pa akong nakikita. Kahit dun sa may mga alaga sa ibang bansa, which is talaga dapat nasa open area. Kaya lang wala tayong magawa dahil ito yung ating growing area. No? Kung anong meron tayo ay yung ating pagyayamanin at ma-manage, syempre. Although may mga pwede naman tayong paglagyan, kaya lang malayo. So, hindi natin maasikaso itong carnivorous plant natin, pati na rin yung iba pa nating mga alagain. No? Siguro soon, no, after God's perfect time nga, sabi ito. So after several years, pwede natin mailagay doon. Pero sa ngayon, dito muna. So at least matututo tayo. Maaring maging failure to, pero at least may matutunan tayo dito sa failure na to. So may paparating ako mga colony ng honey bee, stingless bee na ilalagay ko doon, dito, at dyan. Doon. No? So tingnan natin kung anong magiging ano. Kasi isa pa, kung sakaling may makapasok dito, yes, may makakain nga ng mga plants natin. Pero maaring mapollinate nila yung mga alaga natin dito. At siguro, hindi naman siguro lahat mamamatay dahil matatalino rin yung mga bees. Pero titingnan natin, no? Alam nyo ba, controversial. Pag-aalaga ng mga bee, no? Kung nag-aalaga ka ng carnivorous plant. Kasi maraming bee lover, no? At kung love nila yung bees, no, syempre ayaw nila itong mapahamak. Syempre, ganoon naman talaga. Dahil bawat member, no, ng bee colony ay may mga trabaho or purpose. No? Tapos iniisip nila kung papakain lang natin. Kaya alam nyo ba, parang walang gusto magbenta talaga sa akin ng bee, no? Kahit may pambili tayo. Kasi nga, alam nila nag-aalaga tayo ng carnivorous plant. So, pero gusto ko rin naman mag-alaga ng bees, hindi dahil ipakain sa mga alaga natin, pero gusto natin maka-harvest ng honey and makakuha man lang ng mga pollen and iba pang mga products ng bee, which is very healthy sa atin. No? At sino bang ayaw, no, makapakatikim ng libreng honey, lalo na itong stingless bee honey, no, which is higher quality. Anyway, no, itong channel na to is about carnivorous plant, no. Nag-aalaga lang tayo ng iba't ibang mga alaga dito, no, to support rin itong hobby natin. So anyway, no, at ako muna ay magtatanim. Katatapos ko lang itanim tong Southwest Giant and Salmon. Ayan, tapos meron rin tayo doon GJ Andromeda and Gaptit. May Luciophates rin tayo na napakaganda pala ng traps nito pag nag-mature, sabi ni Sir Salcedo. Although hindi sa kanya galing tong mga plants ko na Luciophates, ang galing sa kanya ay yung GJ Andromeda. And ano pa ba yung isa? Yung St. Patrick's Beer, which is naitanim ko na doon sa isa pang tray, no. Meron rin tayong bagong dating ngayon na yan, ito sa mga Helianthera area. Ang bagong dating natin ay yung Helianthera heterodoxa X minor. Ito. Sabi nila, ito daw ang isa sa mga pinaka mabilis lumaki at dumami na Helianthera na pwede nating alagaan dito sa Pilipinas. Actually, marami nang nauna sa atin na nakapagparami dito. Pero tayo ngayon pa lang tayo magta-try. Kaya titingnan natin kung
same pa rin yung yung magiging growing traits, or characteristic nito sa atin. Kasi yung iba nag-aalaga sa mga greenhouses, sa mga indoor growing tent, which is they use artificial light. Pero tayo, sabi ko nga, wala po kaming aircon. Sana po mabuhay ko to dito, sabi ko dun sa nagbigay. Nagpa-swap, which is, ang source po nito ay si Sir, na owner ng Plankenstein, Carnivorous Plankenstein. So ito, galing sa kanya to. At yung iba, tulad na itong Folliculata, na bago rin natin, Nutans, and Ciliata, ay galing naman sa tawag dito. Galing to sa Killer in the Bag. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, baka iba nabanggit ko. So, pero alam ko dun galing yan. At yung iba pa dito, like yung Sarraceno Nades, X Burgundy Black, and Helianthora Minor, X Pilosa, X McDonald. I think galing to kay Sir Anding, which is naglaylo na siya muna sa carnivorous plant, pero ngayon nagbabalik siya sa mga seed grown na mga Nepenthes, na mga rare. Itong minor, ganun din, galing rin to kay Sir Anding. Ito, may mga collection na ako ng mga carnivorous plant before, kaya lang nga, na sold out, kung di naman na-chugi. Kaya yun, nag-acquire tayo ng mga bago. Pero hindi na to bago, itong mga to. Itong iba. Itong mga bago natin, itong ang galing sa Clear in the Bag, Frankenstein. Ayan yung mga bago natin. So, yun, nabili rin ako sa iba dahil alam ko naman kung saan yung mga higher quality ng mga plants, kasi yun yung nag-out. At, ayan. So, dun pala sa nagtatanong sa Shopee store natin kung nag-out tayo ng permit. So, nagbibigay po kami ng permit doon sa may mga research, doon sa mga nag-apply ng farm permit, sa DNR, sa thesis, para may reference sila kung saan galing yung mga seeds and plants nila. Tulad na lang dun sa college, Paranaque ba yan? Limutan ko, basta yung taga Paranaque na isang college doon or university na kumuha ng Venus flytrap for their research para sa anti-cancer na enzyme na makukuha sa traps. Tapos meron naman dyan sa Quezon City, na nagkakamali, isang school din yon na nagtuturo yata sila ng sa medicine yun ewan ko kung human bio yung course na yun, kasi pre-med yung mga students, so human bio and other courses ng para sa med, diba? So hindi ko alam kung anong course nila na nagre-require na mag-try silang tissue culture. Siguro sa biology class. Ayan. So meron din doon. Tapos ano pa ba? So, ayun yung naalala ko ng mga university and school na nabigyan ko ng copy ng mga farm permit. Pero kung sakasakali nakahingi po kayo po, pwede naman. Pero ang mababouch ko lang yung mga plants na galing sa amin. Kung iniisip nyo na dahil kumuha kayo sa amin ng permit, lahat ng mga plants nyo na nandyan ay kaya namin i-vouch, hindi po. Kasi against yan siyempre sa rules ng DNR, dahil may quarterly na regular silang in-update yung aming mga plants kung anong meron kami. At kung sasabihin nyo, so ba't hindi kayo nagbibigay ng transport permit? So sa totoo lang, malayo sa amin yung DNR dito sa amin sa GMA. At nung pumunta ako sa provincial, ang advice sa akin, sir, may permit na naman kayo, culture permit. At meron na rin naman kayo sa DTI, at kaya nga na-approve yung farm permit nyo dahil kompleto na rin kayo ng requirements. So, pwede nyo naman sabihin dun sa mga nag-acquire, yung mga nag-walk-in at yung iba pa, sabihin na lang kung anong source, kung kaninong galing, kasi makikita naman yun sa na meron kayong permit,
So, pwede na yun. No? Kesa naman yung punta pa kayo dito palagi kasi nakikita nila, nagbabike lang kami mag-asawa pag nakuha kami ng permit doon. At it takes time talaga, no? Kulang yung mga isang araw. Minsan pag may mga ibang dokumento pa, it will take one day or more, no? So, ang advice sa akin, so pwede nyo naman gawin, no? I-send nyo na lang yung copy ng inyong farm permit sa kanila, no? At enough na yun, no? Para katunayan na ang kanilang plans na na-acquire ay galing sa legit source. Ayan. So, ayun po yung dahilan. Pero enough na rin naman kung mag-apply rin kayo ng permit, no? Or sabihin nyo lang kung saan galing. Alam nyo, kahit na may farm permit or wala, basta sabihin nyo lang talaga yung honest na saan yung galing yung plants na yan. No? Accept naman nila yan. No? Kaya nga kayo siguro nag-apply dahil gusto nyo mas maging legal at mas malinis yung papel, no, sa pag-aalaga. So ako nung nag-apply ako noon, yung mga source ng plants ko galing dati kay Ma'am, kalimutan ko ng pangalan niya. Ay, Ma'am Lily. Yeah, shout out po. And kay Ma'am Lily, yung mga Drosera Anglica, Drosera Adelaide, and some BFTs, no. Alam ko galing din sa kanya yung Pasitut, kung daw nagkakamali pero ano kung galing kay Sir Rainier yung Pasitut ko or sa iba. Pero ayun, no, yung iba naman galing kay Sir Volker, like yung mga Clone Giants, Long Fingers, UK Solace, yan, yung mga yan galing kay Sir Volker yun. So, syempre, may mga farm permit yan. Mayroon akong in-attach na Santa Macmac na transport permit, no. At yung iba naman na galing rin sa Mindanao, may mga BPI naman sila, Bureau of Plant Industry, pwede na rin yun. Kahit walang DNR permit sila, basta dumaan sa BPI, pwede nyo i-attach yun kung mag-a-apply pa kayo ng permit, no? Farm permit or culture permit, no? Kasi yun yung sa amin culture permit. So, nung nag-present po ako, hindi naman nila sa akin na kasi nga wala namang permit yung iba. At hindi naman endemic yung mga plants na yun dito sa Philippines, like yung mga BFTs. So, enough na ibigay ko sa kanila yung mga names ng mga source. So, at sila na rin yung bahalang, kasi may mga nag-investigate, legal department naman yung mga po na yan. At yung nag-investigate doon, na-investigahan talaga nila yan ng masinsen bago kayo ma-approve. Kaya make sure na yung mga plants ninyo, no, galing sa mga at least legit source or may mga papel. No, yung simpleng transport permit, BPI, sanitary permit ba yun? Masa, yung mga ganun binibigay, hindi ko na matandaan. Phytosanitary yata tawag. So, ayun, kung may mga tanong kayo tungkol dyan, i-message nyo lang ako sa Shopee Store. At kung meron talaga kayong nabiling plan sa amin at gusto nyo mag-apply, no, sa pag-apply ng permit sa TNR, na pwede namin kayong i-assist. No? I-assist in a way na pwede kami magbigay ng mga dokumento na galing sa amin, na nagbabouch, na galing talaga sa amin yung plans na binili nyo. No, pero inulit ko, hindi ko kayang i-vouch yung mga plans na hindi po galing sa amin. Kasi bawal po yun. So, yun lang. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ay paalisa na ngayon. Punta ako sa test na nagkukumpleto ng requirements. Kaya alam mo yan, biglang umampon. Hindi ako makapag-bike. So, mamayang hapon na lang siguro tutuloy. Ang gagawin ko muna, magpo-propagate ako or magre-repat ako ng mga bagong plans. Kasi iba dito na propagate ko na yung mga pings nga. So, yun lang muna. At salamat sa inyong panonood. God bless sa inyo. And bye-bye.